Morning po at patuloy po tayong lalapit sa Panginoon at patuloy po tayong magkaroon ng palagiang pagbibigay po sa Kanya ng papuri, pasalamat, pagsamba, pagluwalhati sa Kanyang dakilang pangalan sa pamagitan nga po ng devotion. At palagian po natin itong gawin sapagkat ito pinapakaganda po sa buhay po natin. Dito po sa Philippians 4:13, ang ganda po sinabi, I can do all things in Christ who strengthened me. Itong talatang ito ay kadalasan ginagamit po ng iba sa success po sa buhay. Yung sa plano ay ginagamit po nila ito na kadalasan po. Yung sa ngayon, yung bang sitwasyon na inaakala po nila na nagkaroon sila ng ganitong bagay na sitwasyon, kayang-kaya nilang gamitin ito sapagkat ito'y parang napakaganda nga po para po doon sa ganong sitwasyon meron. Pero alam niyo ba na nung sulat ni Pablo, masasabi natin wala pa hong social media, internet. Wala yung mga ganang Facebook, Instagram na ganyan. At wala rin pong mga tinatawag na computerized age noon. Wala pong mga anong bagay na sitwasyon noon. At kung titignan po natin ito po yung bitsunulat niya na pinapakita po rito hindi yung accomplishment niya, hindi yung natapos niya, hindi yung pagpapakitang gilas po. No? Minsan ganun po tayo nagkakaroon tayo ng pagpapakitang gilas at ipinapakita natin na magagawa ko to kahit na ganun mangyari. Yung bang parang ganun po nakikita naman talaga ito at pinapakita natin ito through social media. Sa ngayon napakaganda nga po. No? Pero sa panahon po ni Pablo, hindi ho ganun Ang talatang ito ay nagbibigay po sa kanya ng tinatawag na paghahayag po na kung saan sabi niya nagutom siya, meron siya, nilait siya, meron magandang kalagayan. Ibig sabihin, nung nagagawa niya po yung mga bagay, ano man mangyari sa kanya, naroon po yung tinatawag na kontento siya. Ano po? Tayo minsan hindi ganun Ang kakontentuhan po natin yung patuloy lamang po tayo nasa maayos na kalagayan. Totoo po yun. At patuloy po tayong nakikipag saliksikan ng ganung bagay. Ibig sabihin na ang alam natin ang contentment po ay yung magkaroon ka ng tinatawag na accomplishment, magkaroon ka ng ganitong uri ng tinatawag na kakayanan at sarili mong programa, sarili mong pagpapakita na ikaw po ay kontento sa ganoon. Pero pagka oras na may problema, may mga ganung bagay, minsan parang hindi mo may apply ito Kasi ang alam natin sa buhay natin, pagka kaya natin at medyo yung gustong pakahulugan po ng iniisip natin na masasabi natin accomplish po tayo. No? Doon lang papasok po yung tinatawag na kakontentuhan natin. Pero si Pablo po hindi siya kumain siya, meron siya o wala siya. Parang nandun yung pinapakita niya. Gagagawa pa rin niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, flexible siya, adjusted siya sa ganung pagkakataon na yung bang sa totoo lang ang hirap po nun yung dumating sa puntong nangihina ka, dumating sa puntong may problema ka, dumating sa puntong may sakit ka, ang pandun, ang papasok sa iyo unang-una yung boring life. Pero ito pinapakita Pablo hindi anumang sitwasyon sa kanyang buhay, kontento siya. Kaya nakalagay sa kantang gano'n anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, ikay pupurihin. So, ang ganda ho ng ganung bagay At pangalawa, pinakatapangan niya rito yung strengthen me.
si Christ ang nagpapalakas sa kanya. Pwede naman no siyang, pwede naman po na si Pablo, malakas naman po siya dahil abogado po siya, kakayanan niya. Pero parang dito, hindi sapat po yung sarili mong lakas. Sa totoo lang, hindi po sapat yung sarili mong lakas, sarili mong galing. Hindi po sapat po yan. Darating po mga kapatid, kukulangin ka. Hindi mo maintindihan. Hindi sapat yung paliwanag na kakayanan mo sa buhay mo para ilapat po doon sa nangyayari sa buhay mo. Kundi ang enough po, ang pinakatama, pinakasapat po ay si Kristo sa buhay po natin. Kaya naman ho, mangyari sa atin, tingnan po natin mabuti. Kailangan ba natin si Kristo? Opo, always po kailangan natin si Kristo sa buhay. Dahil siya yung pinakasapat po para po ma-fill in po natin yung bakante sa puso po natin, yung emptiness po na minsan nangyayari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag tayo manghinawa na maglingkod sa Diyos. Doon po sa mga nakakaranas po ng mga panghihinawa, shout out po. Hindi nyo po kayang makuha yung contentment ng buhay kung lalayo po tayo kay Kristo. Hindi nyo makukuha yung accomplishment ng buhay kung lalayo po tayo kay Kristo. Hindi nyo po makukuha ang joy ng buhay kung lalayo po tayo kay Kristo. Si Kristo lamang po ay sapat na po para po sa lahat ng bagay. Salamat po and good morning.